dito tayo sa Honda mga kawangbo. Tatanong lang natin kung magkano yung battery ng Angel. Dito tayo sa Motor Trade mga kawangbo. Battery nila is 2.3. Nawala yung power, hindi ko alam ba't lubat siguro, nakalimutan ko kasi lock. Oo. Punta na tayo ng Honda mga kawangbo, bibili tayo ng battery para magawa na natin. Ay hindi, pero sa ulit na lang ng presyo sir. Magkano? 2,565. 2,565 ang sabi na sir. Good evening mga kawangbo, may problema tayo. No entry? Yung EDP natin ayaw umandar. Hindi ko alam kung remote ba ang low bat o yung battery ba ang low bat. Pag pinindot ko naman yung remote mga kawangbo, may ilaw naman siya. Yo, may ilaw yung taas eh. Pero yung motor mga kawangbo, testingin kong tanggalin yung battery kasi wala siyang function eh. Kahit alugin ko, hindi siya nag-aalam eh. Baka lobat yung battery. Motor, pwede ang motor. Ngayon, tatanggalin ko na muna yung battery mga kawangbo. Sasakyan ang pwede rin. Ano mo nga ako nak? Videohan mo nga ako bilis. Tanggalin na muna natin yung battery mga kawangbo.
Ayan, dinanggal na natin mga kawangbo ito. Lobat na siguro talaga. Tinanggal ko na mga kawangbo. Hindi lang magano kita ito kasi madilim. Sira na rin siguro to kasi May drone. 3 years na rin to eh. Okay. Good morning mga kawangbo. Di ba kagabi nga kung maalala nyo, paandarin ko sana si LB World, kaso ayaw na umandar, wala siyang power mga kawangbo. Di tinanggal ko ngayon ang battery. Pa-check natin yung battery ngayon. Ito na yung battery. Ipa-check natin ngayon kung talagang lobat ba talaga to. Di ko maintindihan mga kawangbo kung bakit siya naglobat. First time nangyari ito mga kawangbo sa IDB natin. Di ko alam kung yung remote ay lobat. Umiilaw naman pag pinipindot ko. Hindi bali mamaya malalaman natin pagka pinacharge na natin yung battery. Pero nung tinanggal ko siya mga kawangbo, nung niluluwagan ko yung tornilyo, umiilaw-ilaw yung MDL niya. Kumukurap-kurap yung MDL niya. Hindi ko alam bakit, baka grounded o ano. Pa-check natin. Ang gagawin ko muna yung ipa-charge ko tong battery. Baka ito lang ang problema. Dalhin ko muna siya sa kaibigan ko mga kawangbo. Tara mga kawangbo. Ipa-check ko muna tong battery ko sa kaibigan ko. Papa-charge natin. Sana ito lang ang problema mga kawangbo kasi hindi ko rin maintindihan, baka mamaya matulad siya sa itong kay Werde na kiningat-ngat ng daga yung mga wire. Nagtaka ako wala siyang power mga kawangbo eh. Yung EDB wala talagang umiilaw-ilaw. Sana walang problema yung wiring niya. Mahirap din, may mga daga kasing maakyat puro sa loob, pumapasok, inangat-ngat na yata yung mga wire nun. Malalaman natin mamaya to mga kawangbo pag naipa-charge na natin tong battery. Pag na-charge na natin to tapos wala pa rin siyang power, talagang may problema yan sa wiring talaga siguro. Ay sana wag naman. Hirap magpakumpuni ng mga wire. Ayaw kong kinabubuksan yun. Na ano ako pag binubuksan yung play rings, mabali yung mga lock. Sa Honda ko dalhin hindi sarado yung Honda ngayon mga kawangbo. Linggo ngayon. Kaya ang gagawin ko muna, ipa-charge ko muna tong battery. Sana naman lobat lang. Pag naglobat na siya, siguro palitanin na rin siguro itong battery na to. Bili tayo ng bagong battery mga kawangbo. Pag naipa-charge natin to, tumuki siya, battery ang problema. Kaya bibili tayo ng bagong battery mga kawangbo. Pang ano na lang natin yun, pang reserva na lang natin yung battery na yan pag halimbawa. So, lagi kong dadalhin yan. Bawa maalis tayo, may adventure tayo, tapos biglang naglobat, naku po, kailangan meron tayong extra battery. Sana naman battery lang ang problema mga kawangbo. Hirap nun pag ningat-ngat na yung mga wiring ng daga. Nako, ayaw ko pa naman ng
electrical tape. Ayaw ng gano'n. Pwede siguro kung yung shop meron silang yung parang hindi siya electrical tape ang ginagamit mga kawangbo, yung parang straw siya tapos ipapasok lang yung wire doon tapos susunugin lang ng lighter o kaya i-blower mo yung heater, maano na siya yung parang humihigpit siya doon sa wire. Hindi ko alam mo ang pangalan yan mga kawangbo eh. Yung parang sinusunog siya, pinapainitan para sumikip lang doon sa wire, yung parang straw, parang tubo manipis. May mga kulay-kulay pa nga yan, may itim, may green, may pula, may blue. Walam ko ng pangalan nun mga kawangbo. Mas maganda kung ganun para kasi pag electrical tape kasi mga kawangbo, tapos pag nilagay ng mekaniko, siyempre may langis-langis yung kamay nila, may grasa, natatanggal katagalan mga kawangbo yung electrical tape eh. Nandiyan ba si Tip? Boy? Nandiyan ba si Tip? Pa-check natin. Ay! Putik na yan. Laglag pa. Laglag pa tuloy. Ayok ko. Paano nga Tip yung sa ADB ko? Nawala ng power. Hindi ko alam ba't lubat. Lubat siguro. Nakalimutan ko kasi lock. Oo. Sana naman yan ang problema. Walang power eh. Nako, patay tayo na ito mga kawangbo. O bakit walang power yung ADB natin? Nako. Eh sabi ng kaibigan ko baka fuse lang daw. Eh titistingin natin mamaya, tignan. Kung fuse nga lang sana okay. Kasi walang problema ang battery sabi ng kaibigan natin eh. Nagtaka rin ako kasi paanda rin ko sa kagabi sana. Ayaw na. Hindi man lang umilaw yung ano niya, yung panel niya. Nako. Matinding problema to mga kawangbo. Dito na lang tayo mamaya. Pabili ako ng fuse mo Tip. Tinisting pa nga sa voltmeter. Ang ano niya doon eh 13.9. Ang sabi niya baka sa fuse. Kung di sa fuse, doon sa battery ng remote baka wala na raw kuryente yung ano remote natin. Sana sa dalawang yun may makikita natin kung anong problema. Kasi pag wala pa rin doon sa dalawang yun, eh hindi ko na alam
kung wiring o ano. Naku po. Ayaw ko pa naman ng ganyan, tapos aalis ka ng malalayong lugar. Malalayong lugar na pupuntahan mo, tapos bigla magkaroon ka ng problemang ganyan. Dito tayo sa Honda mga kawangbo. Tatanong lang natin kung magkano yung battery ng Yellow. Dito tayo sa Motor Trade mga kawangbo. Ang battery nila is 2.3. Pero wala tayong magagawa kundi magpalit ng battery dahil ano daw palitanin na rin daw yung battery dahil magti 3 years na nga siya. Palitanin na rin. Tsaka nagtaka rin kasi talaga ako mga kawangbo bakit naglubat ng ganun yun. First time ko nang naranasan yun sa kanya. Na gano'n lang ako muna, nag-canvas. Kasi hindi naman ako bibili dito, doon talaga ako sa Honda talaga, doon sa may Paso. Motor Trade lang doon napuntahan natin mga kawangbo. Titignan ko kung ano ang pinagkakaiba ng presyo nila, Motor Trade at saka yung doon sa Honda talaga. Kasi yung pinupuntahan ko dati talaga, doon sa may Caloocan, sa may Triumph. Yun talaga, lahat ng pyesa ng Honda talagang kompleto yun. Eh medyo malayo-layo kasi yun, sa Caloocan yun, sa may, hindi akong nagkamali, kung hindi ako nagkamali, mga nasa 11th Avenue ata yun. Ay 5th. Basta nasa ganun lang, hilira ng mga papunta kang Quiapo, bandang kanan lang siya, yung Triumph Caloocan. Doon ako madalas pumupunta mga kawangbo dahil kompleto lahat ng hinahanap mo. Talagang nandoon, meron sila ngayon, bukas ang pupuntahan ko yung dito sa may Paso de Blas. Honda talaga siya, na wala silang ibang halo. Motor Trade kasi halo-halo to Yamaha, Honda, kung ano-ano pa, Kawasaki. Pero testingin ko ngayon, pumunta linggo kasi ngayon mga kawangbo, testingin ko ngayon sa may Paso de Blas kung open ba sila. Kasi ito lang madalas ko nakikita talaga dito, open to pagka linggo. Yung mga kawangbo, update na lang tayo mamaya. Pupuntahan ko rin, dadaanan ko yung Honda Paso de Blas. Mga kawangbo, tayo. Mamaya-maya ako napupuntahan yung Honda Paso de Blas mga kawangbo. Maniningil muna ako dito kay Brian sa toilet kasi nag-order sila ng siomay. Maniningil muna ako sa kanila, saka diretso ako ng May Kawayan. Pagkatapos ko ng May Kawayan, may deliver ko na yung siomay sa kanila, saka ko pupuntahan ngayon yung Honda. Ay kamahalan din talaga battery ayaw ko namang magkabit ng battery na dyan lang mga kawangbo. Hindi biro wala mga kickstart yung mga motor na yan. Tapos masyadong high-tech, hindi ko alam kung pag walang power wala ka ng option para mapaandar. Hindi katulad dun sa sniper ko dati, kahit walang battery, andar yun adyakan mo lang, wala ka nga lang ilaw. Nasubukan ko na yun doon mga kawangbo, yung walang battery.
Andar siya. Nakauwi ako, wala kang nga lang talagang ilaw. May nasimpo pa naman yun gabi. Battery operated kasi yung mga ilaw no? Maniningil muna tayo dito. Nagsisingilin lang ako, War. Picturean lang na isi-send me through messenger, hindi po post. Oo, buli. Kaya nga sabi ko. Punta na tayo ng May Kawayan mga kawangbo. Nakapaningil na tayo. Ay. Oh. Okay. Tara mga kawangbo, samahan nyo ako. Diretso na tayo ng May Kawayan. Okay, go, let's go. Nagkakakontrap na ito mga kawangbo, tagilid. Tagilid yung takbo niya. Di siguro balansi yung karga niya sa loob. Masyadong mabigat bandang kaliwa ay bandang kanan.
Dalhakan Bridge mga kawangbo. Dalhakan may kawayan mga kawangbo. Malapit na tayo sa video may. Ano yung David oh. Katabi ng Jollibee. Yan, dito na tayo mga kawangbo. Ayan. Ah. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eleven, 4, 15. Hindi na yan. Nakasangga naman sa hita ko yan. Thank you. Muling gulong-gulong. Wawa naman.
lang tayo mamaya. Malapit na tayo sa Pure Gold mga kawanggo. Pure Gold Paso de Blas. Oh. Dito na tayo mga kawanggo. Hatid na natin to kay Brian. Na. Okay. Balik na tayo ng tindahan mga kawanggo. Ay hatid na natin yung siumay kay Brian. Ngayon naman, asikasuhin naman natin yung ano, yung sa battery. Battery nung EDP. Kasi nga may laman pa daw siya pero palitanin na rin. 3 years na rin siya mga kawangbo eh. Ang hirap na mabiyahe tayo ng malayo tapos biglang nag-lowbat gawin na lang natin siyang pang reserva. Dadalhin natin palagi yung battery niya. tayo ng bahay mga kawangbo kasi testing muna natin itong battery. Pag hindi gumana talagang
magagawa doon. Tignan yung fuse, pag buo pa rin, tutulak natin yan papunta doon sa shop. Goodness. Lang mamaya mga kawangbo, update ko lang kayo mamaya. Testing po ulit natin mga kawangbo yung battery. Kakabit natin ulit, baka sakaling gumana.
Palit tayo ng mga fuse mga kawangbo. Alam na natin ang problema ni EDB World, battery lang talaga. Halitanin na yung battery niya. Kailangan nila ng bagong battery. 3 years na rin kasi mga kawangbo. Lubat siya. Kaya mahirap yun pag nasa malayong biyahe tayo. Kailangan nating bagong battery para hindi tayo malagay sa alanganin. Nung chinarge yung battery mga kawangbo, doon sa kaibigan ko, umuki siya eh. Sana, akala ko nga wiring o kaya yung mga fuse yung sinabi ng kaibigan ko. Buti naman nung paggabit ko ngayon ay naging okay siya. Ngayon yung battery na yan mga kawangbo hindi na maaasahan. Tsaka yung battery ng remote ko mga kawangbo mahina na. Kailangan na rin siyang palitan. Yun nga, nag-canvas tayo kanina.
Umabot ng 2-3 lahat. Kasama na yung battery nung remote. Kasi may mahal-mahal yung battery nung ano mga kawangbo eh. Yung EDB 160, mahal. Hindi katulad yan sa Yamaha na medyo mura-mura lang battery nila. Yun na lang mga kawangbo, update ulit tayo pag nakabili na tayo ng bagong battery. Balik na tayo ng tindahan mga kawangbo. Laking pasalamat ko rin sa Panginoon at talagang na tunghayan natin na talagang battery lang ang problema ang EDP natin. Kasi laking takot ko kung nginat-ngat na ng wire, yung wiring nginat-ngat na ng daga eh. Yun ang laking takot ko. Ayaw ko yung may dugtong-dugtong na. Tsaka yung fuse, buti naman hindi fuse. Hindi ko rin alam, ang dami palang fuse nun. Binuksan ko yung lagayan ng fuse, yung box niya, binuksan ko, ang dami palang fuse nun, magkaiba-ibang number. Sinarado ko ulit, hindi ko alam. May pamalit na tayo ng fuse, yung binigay sa akin kanina ng kaibigan natin. Hindi ko rin alam kung ano, dapat may tester eh, bago ka magbubunot ng fuse doon. Ang dami kasi magkatabi-tabi, ilan yun, parang 8 ata. 8 fuse yun, magkaiba-iba ang number, kaya hindi ko na ginalaw. Binuksan ko lang yung cover ng box. Pagtingin kong maraming fuse, hindi ko na ginalaw dahil bubunot ako doon ng kung bubunot, kung ano-ano. Hindi ko naman alam. Ay buti naman, nung kinabit ko na yung battery, nag-ilaw siya. Yun. Na testify natin na talagang battery ang problema mga kawangbo. Magpapalit na tayo ng battery kasi para hindi tayo malanganin sa malayo-layong biyahe natin. Balik na ako ng tindahan mga kawangbo. Magsara na ako. Andun si Mrs. nag-aantay. Update na lang tayo mamaya mga kawangbo. Dito na tayo sa tindahan mga kawangbo. Nililigpit na kami mamaya. Update na lang tayo. Susuli mo na yung bangka? Update na lang tayo mga kawangbo. Punta na tayo ng Honda mga kawangbo. Bibili tayo ng battery para magawa na natin, para pag may bigla ang biyahe naka-ready na yung EDP natin. Tara mga kawangbo, samahan nyo ako, punta tayo ng Honda pa sa Dibla. Traffic na naman. Ano talaga tayong kasawahan sa traffic nito mga kawangbo. Yung luma natin na battery mga kawangbo, nagkaroon siya ng kuryente naman, okay. Kaso masasabi kong hindi na talaga siya pwede rin, nagtutubig siya.
tubig siya, parang nalubo ng kaunti. Tapos may natagas na tubig yung banda sa may taas. Siguro nung ginagamit ko sa bumabiyaya ako pupuntang Bukana, siguro tagas ng tagas yung tubig nun. Kasi nung tinanggal ko yung battery noon, nung gabing yon, basta yung lagyanan. Iba pa naman yung lagyanan ng EDB. Nakahiga yung battery mga kawangbo. Okay na yun na at least nalaman natin na battery talaga ang sira mga kawangbo. Itong Lunes ngayon ng umaga mga kawangbo ha, ngayon lang natin siya nagawa kasi kahapon nagtatanong tayo dun sa Honda Positive lang, hindi tayo nakabalik. Busy rin tayo kahapon linggo eh. Kaya ngayon gagawin na uli natin siya. Bibili na tayo doon ng battery. Talagang problema dito sa lugar mga kawangbo, matagal ng problema na hindi pa rin nasusolusyonan. Yung traffic talaga, parami yung sasakyan mga kawangbo. Yan muna itong vlog natin mga kawangbo at pinagdugtong-dugtong na lang natin to mula nung Sabado ng gabi hanggang ngayon Lunes ng umaga. Tapos nung naningil tayo ng gabi, meron tayong nadaanan ng na pared na ano, parang mga Rhino na mga kawangbo. Ito yun mga kawangbo, nung parid nila nung mga Rhino na hanggang doon sa ano, Barangay Pato, hanggang doon sa ano, doon sa lagpag ng toll gate mga kawangbo.
ko lang yun, minto ako, tapos kinukuhanan ko lang sila hanggang dumaraan. Hindi na ako sumunod hanggang doon sa pinaka ano talaga nila, destinasyon. Dito na tayo mga kawangbo. Ganda. Grabe traffic ah. Init traffic na, mainit pa. Ano po? Pasok na tayo sa loob mga kawangbo. Mabuhusan tayo ng stock mga kawangbo. Ano ang pangalan mo to? Ron? Kasama ba ako dyan sa vlog mo, sir? Okay lang ba? Hindi, obra. Hindi, obra. Rod, sir. Pero sa paulit na lang yung presyo, sir. Magkano? 2,565. 2,565 ang sa amin, sir. Kaso naubusan naman tayo ng stock mga kawangbo. Hanap tayo sa iba. Sa ano, sir? SM Valenzuela. SM Valenzuela. Medyo malayo-layo eh. Dapat lang yun. Mas malayo yung ano, monumento. medyo na ano tayo mga kawangbo, nabigla tayo sa pangyayari. Yung pinagtanungan ko pala no kahapon, estimate lang pala yung sinabi niya. 2,000, mga 2,000. Kumbaga tinamad lang siya mag open nung price list. Tinamad lang siguro siya kasi sabi niya baka na, mga nasa 2,000 yan, sir. Ay ngayon bibili na ako, eh sabi niya 2,500 pala talagang pinakapresyo, pambihirang buhay. Medyo na bigla tayo doon mga kawangbo. Doon naman sa motor trade, ang sabi wala silang stock pero nasa mga ganon ang presyo. 2-3 naman sa kanila pero wala rin stock. Ngayon dito kahapon hindi ko rin naitanong kung may stock pa sila kahapon. Ngayon ang mangyayari ngayon, maghanap na lang tayo muna ng replacement. Napakamahal pala ng battery ng LED. 2,500 pala sa Honda na to, sir, ha? Mga kawangbo, sa Honda na to tayo nagpunta. Dito rin tayo nagpunta kahapon. Dito rin tayo nagpunta kahapon. Kaso nung pagtanungan natin, ang sabi niya is
hindi naman niya sinabi na estimate na yung sinabi niya. Hindi niya pala alam ang totoong presyo talaga. Ang sabi niya na mga sa 2,000, mga ganon lang. Tapos ang nangyayari masama ngayon, wala silang stock. Ang mali ko rin kahapon, hindi ko sila naitanong na kung may stock ba. Baka traffic pa naman, nagpunta tayo dito. Bagay, malapit-lapit lang naman ito sa tindahan mga kawang mo. Ay nako. Yung pinagtanungan ko lang talagang ano kahapon sabi niya nasa mga 2,000. Estimate lang pala niya yun. Hindi naman niya sinabi sa atin na hula-hula lang niya yung sinabi niyang presyo sa akin. Ay, nakausap na natin yung ano doon talaga sa manager, tsaka yung namamahala doon sa parts and accessories. 2,500, tinignan niya doon sa 2,500 pala. Eh so, gusto ko siyang i-vlog, ayaw niyang, nagpaalam ako sa kanya na pwede ko siyang isama sa vlog, ayaw niya eh. Iwan ko lang kung marinig ba yung sinasabi niya na ano, yung tinanong ko siya. Bawal siyang isama sa vlog mga kawang mo, kaya irespeto natin kung ano man ang gusto nila para wala tayong problema. Hanap na lang tayo ng replacement na lang mga kawangbo. Yun ang pinaka-the best nito ngayon.
na siya mga kawang. Okay na. Yan, kumain na lang. Balik na tayo sa tindahan mga kawangbo. Dismayado tayo sa nabili natin battery mga kawangbo. Ay hindi naman dismayado kasi gumagana naman. Ayaw ko nga sana yung ganyan kasi mahirap na pag lumalayo pa naman tayo. Biyahe tayo ng Batangas, minsan kung saan-saan pa. Baka mamaya biglang mag-lowbat yan. Gusto ko sana yung original kasi wala silang stock. Motor trade at saka yung Honda doon sa may paso. Kaya ang gagawin natin, pupunta tayo uli ng ano nito, Triumph, Caloocan, para bumili ng original na battery. Mali yung estimate nung ano mga kawang ko kasi ang original na presyo pala talaga 825. Mali rin yung tinanong ako, hindi naman niya sinabi na estimate lang niya yun. Wala pala mga stock kaya tinamad tumingin ng price list. Sabi Motor Trade walang stock. Lang kasi sila nagpapablog mga kawangbo. Kaya nga alanganin din ako kanina mag-video talaga eh. Ba't sila sana Subo, sila Kuya Dang, sila Kao nakapag-video, sila Idol Japper nakapag-video naman doon sa Yamaha o kaya sa Honda. Yan, depende siguro sa management talaga siguro. Ayaw nila, di wala tayo magagawa. Nakapag-video lang tayo ng kaunti, hindi pa halos makita yung mukha nyo. Mga kumangbo, punta muna ako sa tindahan. Magliligpit na tayo.